Agosto 29-30, 1896. Naitala sa kasaysayan ng pagsiklab ng unang malawakang himagsikang Pilipino laban sa mga dayuhang Kastila. 118 taon na nakalilipas, ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan ay tinatag upang pakawala ng inang bayan mula sa tanikala ng pananakop ng Kastila. Ito ay naging isang pamahalaang panghimagsikan, may puwersang katipunang sandatahang lakas. Sa pagdiriwang na ito, sa lungsod ng San Juan ay isinudula ng mga kabataang mag-aaral ng lungsod kung saan itinayo ang muog ng himagsikan na pinangalanang Pinaglabanan ang pagsasalarawan ng mga kaganapan. 118 years na ang nakararaan. Ipinagmamalaki at pinahalagahan ng mga kabataang mag-aaral ng lungsod ng San Juan ang mga kabayanihan na mga binuong puwersa ng mga katipunan na pinangunahan ng bayaning si Gat Andres Bonifacio. Ang ipinakitang pagmamahal at pagpapahalaga ng mga kabataan sa kasaysayan at tradisyon ng mga ninuno na nagbuwis ng buhay para matamo natin ang kasalanlan ay pinagmalaki ng punong lungsod, Ms. Gia Gomez. Ay, napakaganda. Alam mo, ang pinakamaganda doon, na-internalize nila yung kanilang mga sinasabi kanina, yung kanilang roles, ang nationalism, yung sinasabi kanina na nawawala na halos ang ating love for our country. No, kailangan ma-enhance natin uli yan, ma-internalize natin at saka mararamdaman natin uli yung pagmamahal sa ating sariling bayan. Kasi nahahaluan na tayo ng iba't ibang kultura. Sabi nga, our culture has been called a damaged culture. Iba-iba na ang pumapasok na kultura. Kaya ang mga sayaw natin ay alam mo naman kung ano ang mga sayaw natin ngayon na pinalalabas. So kami naman, pag mga ganitong okasyon, pinalalabas naman namin na sa atin namang kultura ay maganda rin ang ating our own culture. Sayaw, kanta, awit, lahat ng yan is Filipino. Namangha at na-impress naman si Senator Cynthia Villar ang panawing pandangal sa nasabing okasyon sa mga nasaksihan na pagsasadula ng mga kabataan sa kultura at kasaysayan ng himagsikan. At sinabing kanya itong gagayahin sa kanyang bayan. Of course, I'm very happy to be here on the occasion of the Battle of Pinaglabanan. We have so many similarities with Las Piñas and San Juan, and I'm learning so much from them how to do it. Katulad ng kanilang street theater at saka yung kanilang military parade for battle. That's new for me. So marami po akong natutunan sa San Juan how to do it. So I'm very happy to be here. Ano naman po may babahagi ninyong mga programa para sa San Juan? Pupunta sila sa amin, they will look at our livelihood projects para kung ano man yung kaya nilang i-replicate dito sa Las Piñas, they can do. In fact, Mayor Gia is making dolls out of water lily. Yun ang gift niya ngayon sa akin. I sent her so many water lily and she's making dolls out of water lily. So that's a new product for us. So nakakatuwa. Nationwide, ano pong mensahe ninyo sa kababayan natin? Ako naman po, I just focus on helping agriculture, being the chairman of Committee on Agriculture and Food. At itatry ko naman po during my term to make a difference in helping our farmers and fishers. Natuwa po ang inyong bisitang si Senator Villar at nakita niya yung inyong mga programa rito, mga proyekto na nais po niyang gawin sa kanyang nasasakupang bayan. Salamat naman kasi lahat naman sa totoo, lahat ng mga naging guests namin in the past, talaga pag nakita yung aming pinalabas ngayon, sinasabi sa amin, sana naman ilabas nyo sa ibang bayan ito. Pero iba si Senadora Cynthia Villar na sinasabi niya, gagawin niya sa sarili niyang bayan, sa kanyang sa Las Piñas, gagawin niya sa ibang bayan siguro na encourage niya magkaroon ng ganon. Storyline plus scripted na ang script ay truly Filipino at saka kita mo naman ang mga awit nila. Yung narinig nyo kaninang awit ay isang awit ni Gregoria de Jesus. Yun namang huli ay yung kinumpose ni Andres Bonifacio.
Ang mensahe ng butihing alkalde ng San Juan, Gia Gomez. Pairali natin ang kabayanihan sa ating sarili. Isa puso natin ang mga kabayanihang nagawa ng ating mga dakilang bayani. Lahat naman tayo ay we have hero in each one of us. Bayani tayo sa ating sarili, no? Sa ating we can be as a little hero, a small hero. Hindi naman kailangan ng hero na kailangan mamatay para tawaging hero. You can be a hero while still living by doing the best for your country, for your own self, for your family, for your neighbors. Little things like that can make a hero out of you. Yan ang mensahe ko na maging bayani tayo dito sa ating sariling bayan habang tayo ay buhay pa. Pwede tayong maging living hero. Tulad ng ginagawa ng mga programa ninyo sa mga informal settlers, tinatawag kayo ng ating mga kababayang bayani kayo at inilalagay nyo sila sa magagandang kalalagyan ngayon. Yung mga informal settlers na nakatira sa mga estero ay mabibigyan ng panibagong pananahanan. Sana nga lahat sila ganun ang pananaw. Pero sabi ko sa kanila, pwede ngayon ay magalit kayo kasi change is also mahirap talaga pag in-uproot mo ang isang tao o inilipat mo sa ibang off-site housing, sa ibang libog lugar, ay siyempre may konting attachment na sila sa dati nilang lugar at inilipat mo sa ibang bayan, ay siyempre mas ang kalooban nila. But they are also happy na hindi na sila tinatawag na informal settlers. They are already homeowners na they are provided homes from NHA at kami naman ay tinulungan namin silang lumikas para mas maganda ang kanilang quality of life. They have their own roof over their heads. They are no longer called informal settlers or sa tawag natin in our colloquial dialect, squatter. Hindi na sila squatter sa sarili nilang bayan. At pwedeng sasamang loob nila sa simula. Pero in the end, they will probably accept the fact that this is a better life for them and for their children. Patay sa datos ng lungsod ng San Juan, mahigit na sa 2,000 informal settlers ang nabigyan ng ayuda at nailikas sa mga bago nilang tahanan, partikular sa mga naninirahan sa mga estero, kanal at creek. Inamin ni Mayor Gomez na sa simula ay nagkaroon ng mga kaguluhan, subalit sa dakong huli ay naintindihan ng mga ito ang programang itinataguyod ng pamahalaan ng lungsod para sa kanilang kabutihan. Sa umpisa, nagkaroon din tayo ng ganon. Dito lalo, nung pinaalis sila, nagkaroon din ng konting. But pero tayo ay dumaan tayo sa talagang tamang proseso. We had the 3 dialogues with them. Ay pinakita natin kung saan sila ililipat. Binigyan natin sila ng livelihood training para kung saan man sila mapunta, ay they have more or less mabuhay sila ng maayos at saka we prepare their hearts and their minds for that. Sa umpisa, medyo magulo ho nung namin dito, pag-relocate namin. Pero nung nag-relocate kami sa danger zone areas, mas masaya sila na maalis sila sa danger zone areas. At ganun ang amin. Miski itong sa road widening, alam din nila that they are in danger kasi nandun sila sa sidewalk. Doon sila nag-build ng houses. So they'll be out of there. Ay hindi na sila magiging sagabal sa iba. At sila din, ang buhay nila ay safe. Safety ng children, their own lives ay safe na rin sila. Ang mga pahayag at paliwanag ni San Juan Mayor Gia Gomez sa eksklusibong panayam ng DZRH kasabay sa okasyon ng kanilang pagdiriwang ng ika-118 taong anibersaryo ng himagsikan sa pinaglabanan.